Diyan lang yung trabaho ko, pero di ko kinaya yung hilo at sakit ng ulo ko. Kaya naisip ko na lang munang magpahinga dito sa kotse ko. 9:30 na nga ng gabi at isa't kalahating oras na lang uuwi na. Pero di ko na natiis nagpaalam para umuwi. Hindi kasi talaga maganda ang aking pakiramdam ngayong araw na to. Medyo mababa kasi yung blood pressure ko. Nag-check ako kanina. Akala ko simpleng sakit lang ng ulo, pananalik sa bato ang nararamdaman ko. Yun pala may something na. Kumpleto naman ako sa vitamina kahit papano. Pero nasobrahan yata ako sa kakapuyat araw-araw. Sa kakaisip, kahit hindi ko kasi problema, nagiging problema ko. Lalo na pag mahina yung sila dyan sa Pilipinas. Yung tipong kulang na lang ipasan nila sa'yo ang buong mundo. Ang hirap talagang maging OFW, no? Kaway-kaway naman yan sa mga nakaka-relate sa akin. Tulad ko rin ba kayo na parang pinapasan ng buong mundo? Well, good luck din sa inyo kung ganon, mga kaibigan ko. Ang mahirap lang talaga sa pagiging isang OFW yung pag nagkasakit ka, sarili mo lang ang mag-aalaga sa'yo. Wala nang iba, kinang ina. Ang masaklap doon, they don't care about you kung anong mangyari sa'yo dito sa abroad. Basta sila waiting lang sa papadala. Para bang tumatay ka ng pera dito sa abroad. Aray, ang sakit, no? Pero that's the reality. Pero hindi naman ako nagsisising nag-abroad ako dahil para naman to sa mga anak ko. Para pagdating ng panahon, hindi na sila mahirapan ng gusto tulad ng mga pinagdaanan ko. At least kahit papano, mawala man ako sa mundo, may maiiwan ako sa kanila kahit paano. Tama na nga yung drama. Ito lang mapapayo ko sa inyo. Habang malakas kayo, mag-ipon kayo. Magtabi rin kayo ng para sa inyo. Dahil pagdating ng panahon na matanda na kayo, walang ibang tutulong sa inyo kundi ang sarili nyo. Nating hayaan maging pabigat tayo sa mga anak natin. Lalo na bubuo din yan sila ng sarili nilang pamilya. At tayo maiitsa pera. O diba? San ka pa? Sa flood control ka na. Daming pera. Diba ka agad dyan. Hayop na yan. Maawa naman po kayo sa mga Filipino. Kung di dahil sa inyo, wala sana kami dito sa abroad. Kasama sana namin ang mga mahal namin sa buhay. Titiis lang ho kami rito at nagbabaka sakali na dito ang swerte. At ginhawa naman po kayo sa mga mamamayang Filipino. Ang dami ko na tuloy na ikwento. O siya, Papa G, sana po gumaling ako agad. Mawala itong mga nararamdaman ko para may pagpatuloy ko pa po ang mga nasimulan ko. Amen. O ayan, kahit masakit ang ulo at batok ng lolo nyo, nakuha ko pang nag-video. Siyempre para magkaroon kayo ng ideya kung anong nangyayari sa amin dito. Madalas kasi sa mga kababayan nating OFW, tinatago lang nila ang mabibigat nilang karamdaman at nararamdaman para hindi kayo lubos na mag-alala sa kanila. O diba, ang selfish nila, sinasarili lang nila ang problema nila. Samantalang kayo dyan, nagagalit, nagtatampo at padabog-dabog pag kulang o wala kaming maipadala sa inyo. Minsan isipin nyo rin ang kalagayan namin dito. Hindi lahat ng oras malakas kami at kaya namin magtrabaho. O siya, magre-relax muna ako dahil masakit pa ang aking batok at ulo. Bahala ka sa buhay mo kung pinakinggan mo to o hindi, o kung tinanong mo sa kokote mo o kamote ka lang talaga. Parating na rin yung mga karapul ko dyan, kaya bye bye na. Ingat kayo lahat. Mwah.